Welcome to Donmar TV News Channel. Tabanan niyo ang Duterte kung maging realidad na yun. Ha? Kung maging realidad. That reminds me, nabasa natin sa payagan kanina, I support the Duterte, sabi ni Senador Go. Siyempre, sabi niya, tinagalang natin si Presidente at naniniwala tayo dun sa kagalingan at katapatan ng magamang President Duterte and Mayor Sara Duterte. Pag sila ay mapahinuhod at tumugon sa tawag ng sambayanan, kung magkaroon man ng tawag na ganyan, sabi niya, susuportahan natin. Pero sa ngayon, anyway, matagal pa naman yung eleksyon. Dito muna tayo. Tayo naman sinasabi sa dyaryo, sa atin daw nagsimula yung Duterte. Mali kayo dyan. Ang nagsimula ng Duterte, yung mag-amang Duterte, nung tumakbo sila doon sa Davao City bilang alkalde at vice-alkalde. Pinangalawa naman yun ni Pastor Kibuloy. Kami nag-uusap-usap. Yung akin naman bakit nga ba nasabi natin yun? Dahil kasi, di ba, yung revolutionary government, kaya natin pinasok yun, sabi natin, masyado na, baka too late in the day ng revolutionary government. Mabuti pa, Duterte na lang kayo. Tayo naman, kaya lang naman namin naisip yun. Yun batay rin naman sa pagsusuri. Hindi lamang ng inyong lingkod. Halos lahat naman nagsusuri na, paano na kung wala na si Presidente Duterte? Sino na ang magpapatuloy sa kanyang mga legasiya? Sino na ang matapang, may political will? May pagpapatuloy yung digmaan sa droga, digmaan sa kriminalidad, digmaan sa korupsyon, digmaan sa rebelyon, digmaan sa terorismo. Paano na? Kung magre-retire na siya? Kaya, naisip ko naman, hindi wag natin pag-retiriuin. Tumakbo ng Vice Presidente at yung anak niya, since naghahanap kayo ng may political will, hindi yung anak, hindi ba? Pareho naman ang estilo ng dalawa. Kung minsan pa nga, di ba binibida ko sa inyo, mas matindi pa itong si Mayor Inday Sara. Meron yun, di ba? Ulitin ko. Yung mga hindi nakapakinig, marami namang hindi yata napakinggan. Kaya ako kung gusto si Mayor Sara. Kasi one time, may lumapit kay Presidente. Tulungan mo naman kay Mayor Sara. Pirma naman yung kontrata o yung proyekto ko doon, pumayag. Binigyan niya ang dokumento. Binigyan si Presidente naman. Mabait naman sa mga kaibigan. Sige. Padala natin kay Mayor Sara. Pinadala. Binasa ng Mayor Sara. O nung mabasa, binigay ulit doon sa messenger. Sabi mo kay Papa, siya na lang mag-mayor. Hindi ba? Saan ka naman nakakita ng ganyan? Kung iba yon, opo, Papa, pipirma ko. Hindi ito si Inday. Isa pa. Di ba, binida ko din sa inyo. Nung pandemic, 4 na buwan na nandito, nag-birthday yung kanyang kabiyak. Si First Lady, Anilet Abansenya. Gusto niyang bisitahin. Hindi niya makita si Kitty yung anak. Prepare na ngayon ng mga PSC. Lilipad sila. Hinawagan si Mayor Inday. Inday, landing ako dyan mamaya. Sagot nung anak. Hindi ka pwede mag-landing dito, Papa. Lockdown ako dito. Yun. Di ba? Kung iba-iba yun, sige po. Yun. Kaya naisip ko, okay to. Pareho to ng ama. Bagay silang dalawa. Sabi nila, bakit naman Vice Presidente si Presidente Duterte. Gusto na magretiro.
ano naman ka kung vice presidente? Ano namang ginagawa ng vice presidente kung hindi naghihintay? Tsaka dahil nga kilala niya yung anak niya, di parang guide. Di ba? Hindi naman siya yung tipo ni BP Lenny na masyadong grandstanding. Ayaw nga nito ng grandstanding si presidente. Nayayamot nga siya ng mga asar siya sa mga serena. Asar siya sa mga picture niya na nakalagay sa wall. Ayaw niya ng mga streamer screaming with his name. Ayaw niya mga paporma. Ayaw niya ng mga Amerikana. Ayaw niya ng barong. Kita niyo naman, nilililis niya barong niya. Ano nga eh. Kaya nga, ang kagandahan dito kay Presidente. Kaya na-identify yung masa sa kanya. Yan ang masa eh. The masses identify themselves with him and vice versa. The President identifying himself with the masses. Kaya nagkaroon ng melting. May po ba? Yun lang naman ang reason. Wala namang ito. Pero sabi nga natin depende na yan. The gods of destiny will rule. They will dictate. Que sera. What will be, will be. Diba? Yan ang kanta ni Doris Day. Sumalakit, nawa. Namatay na pala last year. Anyway, ito naman. Itong mga kalaban naman, siyempre naghahanda na rin sila para sa, pala nyo lang, hindi sila naghahanda. Naku, kung po pwede lang, ikwento ko sa inyo meron ng mga nangangampanyang presidente. Umiikot na. Mga tandem-tandem na rin sila. Ito nga ang oposisyon, bumabanat na nangangampanya na kagaya nitong isang kolumnista ba ito? Wala narinig ang pangalan nito. Pero since galing sa Inquirer, editorial, sabi niya, ito, hindi lang ito sa mga sympathizers ng ABS-CBN, para ito sa lahat ng mga naniniwala sa malayang pagpapahayag at bukas na komunikasyon. Yung mga public officials na naniniwala na meron silang karapatan na saraduhan ng mga istasyon ng radyo at mga TV channels, kinakailangan itong mga taong to. Sabi nitong editorial huwag nating ihalal sa susunod na eleksyon. Di ba nangangampanya na nga sila? Lalong-lalo na raw. Ito pa. Yung mga tumanggi na bigyan ng prangkisa itong ABS-CBN. At saka yung mga sumuporta dito, huwag ninyong ihalal. Panay kampanya na, Ito naman ito naman si Andrew. Gayahin mo si Andrew Tan, matino. O naman Andrew Masingan. Sabi niya, ako naman sabi nila, dilaw ako. Pero ako naman, kalabang ko yan dati. Nandyan ako sa palaban din ako. Kaya lang, kinakampanya niya si BP Lenny. Bilib na bilib siya. Hangang-hanga siya kay BP Lenny. Hoy, Andoy, Andrew. Ano mga apelido nito? Andrew Masigan. Kailangan maging masigasig ka dapat sa iyong mga pagsusuri. Sabi niya, yun daw reaction ni Presidente na binanatan si BP Lenny. Yun daw yung nagpapakita na, okay itong si BP Lenny. Saka hindi yun daw 57%, wala daw yun. Sus Marios, ano naman logic mo? Kaya nga, dati nga 58%, naging 57%, bumagsak na Ibig sabihin, walang, kung gagamitin natin yung mga salita ng mga nasa kalsada, walang binatbat.
Pero sabi ni Tom si Andoy, Basigan, Andrew, nakikita niya raw na si BP Lenny ay merong grit and determination. Sus Mariosep. Palagay ko mali ang dinidescribe mo. Ang grit and determination nga si Presidente Duterte nga yung dinidescribe mo eh. To push reforms regardless of its difficulty, siya nga yun eh. And how unpopular they are. Exactly. You're describing President Duterte, not VP Lenny. Sabi niya, the Vice President has proven to have the fortitude to do what must be done. Oh, si Duterte na naman. Presidente Duterte na naman ang nilalarawan mo rito. Amid relentless persecution. O, di ba pinipersecute nyo si Presidente? Sinisiraan nyo kung ano-ano. Tinawag nyong pumapatay ng tao. Tinatawag nyo na corrupt. Tinatawag nyo na maraming pera sa bangko. Yung pala, 14,000. Tapos sabi niya, deprivation of resources and attacks to her person. Sus Maria, simula naman nag-aatake sa kanyang personalidad. Si Presidente yon, ina-atake. Si BP Lenny, kinikriticize, pinupuna lamang yung estilo niya, yung estilo ng pamimigay niya, tapos dadala siya ng mga media, tapos meron siya mga mungkahe na ginagawa naman, parang pinalalabas niya, hindi. Yun. Sabi niya, BP Lenny may be behind in popularity ratings, but it would be foolish to discount her. It's more foolish if you credit her with what you have erroneously described her to be.